Hindi ko akalaing mangyayari sa akin ang isang bagay na kailanman ay hindi sumagi sa aking isipan. At hanggang ngayon, hirap pa rin akong tanggapin. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil alam kong may nagdala sa akin doon. At siya pa mismo ang taong pinakamalapit sa akin. Sa isang iglap, lahat ng tiwala ko gumuho. Dinala niya ako sa isang lugar na hindi ko kilala. Sa oras na ang paligid ay tahimik, pero mabigat, parang may nakatingin mula sa kung saan. Wala siyang sinabi, ni hindi ako tinignan. Pero sa paraan ng pagkilos niya, ramdam ko na alam niyang may mangyayari. At nang maramdaman ko ang presensyang hindi ko maipaliwanag, malamig, malakas, at hindi galing sa mundong ito. Doon nagsimulang kumirot ang mga tanong sa isipan ko. Bakit ako? At paano niya nasikmurang gawin sa akin ang bagay na to? Magandang araw, Miss Aya. Ako nga pala si Mayet. Maria Bernadette ang totoo kong pangalan. Pero simulat sa pool, Mayet na ang tawag sa akin ng lahat. Sa pamilya, kaklase, at mga kapitbahay. 22 taong gulang ako nang mangyari ang gabing yun. Taong 1996. Nang mga panahong ito, nakatira ako sa isang bayang tahimik sa silangang bahagi ng Leyte. Kung manggagaling ka sa Ormoc, halos kalahating oras lang ang biyahe. Hindi man kalakihan ng lugar namin, kilala ito sa mga nyugan at palaisdaan. Lalo na sa mga taong hindi basta-basta nakikisawsaw sa gulo ng mundo. Tahimik ang buhay namin sa baryong yun. Lahat halos magkakakilala at lahat may kanya-kanyang kwento, pero bihira ang tunay na lihim. Miss Aya, hindi kami salat sa buhay. May sarili kaming bahay, malaki, konkreto at 2 palapag. May maliit kaming palayan sa may tabing ilog at tindahan sa mismong harap ng bahay. Ang aking ama ay dating sundalo, pero nang magretiro siya, pinasok niya ang pagbebenta ng abono at gamit sa bukid. Ang aking ina naman, tahimik lang. Pero siya talaga ang nag-aasikaso ng lahat. Mapatindahan, mga tauhan, bahay at pati ako. Nag-iisang anak lang kasi ako, kaya kahit hindi ako spoiled, halatang halata na sa akin naikot ang buhay nilang dalawa. Lumaki ako sa disiplina, pero hindi ako pinahirapan. Pumapasok ako sa isang private school, mula elementarya hanggang high school. At noong nagkolehiyo naman, sa Ormoc na ako nag-aral. Hindi ko na sasabihin kung anong kurso ang kinuha ko, Miss Aya. Basta't maganda iyon. Ayon kasi sa aking ama, kailangan daw may direksyon na ang kabataan sa ngayon. Hindi naman ako tutol. Kasi totoo naman yun. Gusto ko rin maging kapaki-pakinabang sa kanilang dalawa. At syempre, makabawi ako sa lahat ng kabutihan nila. Tahimik akong tao, Miss Aya. Hindi ako mahilig sa gimmick. Ni hindi ako sanay sa maraming barkada. 1 o 2 lang ang malapit sa akin. At doon na umiikot ang mundo ko. Ang totoo, ayos na sa akin ang ganitong klase ng buhay. Tahimik, sigurado, at walang masyadong tanong. Walang bigla ang pangyayari. Kaya nang dumating ang gabing yon, ang gabi ng pagkalagot ng lahat ng pamilyar, hindi ko agad natanggap. Parang isang bagyong hindi nagpakita ng senyales. Basta na lang dumating, humagupit, at pagkatapos ay iniwang wasak ang lahat. At ang pinakamasakit, hindi ito dahil sa aksidente, hindi dahil sa maling desisyon, kundi may gumawa nito. At hindi ko akalaing siya pa mismo ang taong pinakamalapit sa akin. Si Micah. Kung may isang taong masasabi kong kasama ko sa lahat, siya yon. Kaedad ko lang siya. 1 buwan lang ang agwat ng kaarawan namin. Bata pa lang kami, palagi na kaming magkasama.
Anak siya ng dating katiwala sa bukid ng lolo ko. Hindi sila kasing ayos ng kalagayan namin sa buhay. Pero ni minsan, hindi yun naging hadlang sa pagitan naming dalawa. Madalas siyang nasa bahay. Doon na rin siya minsan natutulog kapag may kailangan kaming tapusin. Mga proyekto sa paaralan o kung gusto lang naming magkwentuhan hanggang abuti ng antok. Tinatawag na nga siya ng tatay ko noon na pangalawang anak. Si nanay naman, kung maghain ng merienda, laging may extra para sa kanya. "Kunin mo na yan, Maika," sabi ni nanay, minsan habang naglalatag ng kakanin sa mesa. "Huwag kang mahihiya. Inihanda ko talaga yan para sa inyo. Sige na, kumain ka na." Dagdag pa ng aking ina. "Salamat po, Tia Luz," sagot ni Maika, sabay ngiti. "Ang sarap po ng kutsinta nyo, parang laging may sikreto." Puri pa nito sa aking ina. "Abay, walang sikreto yan, iha. Basta't may puso sa pagluluto, sasarap talaga kahit anong putahe ang gawin mo." Ani ng aking ina, sabay tawa. Kami ni Maika, Miss Aya, parang kambal na. Kung anong meron ako, gusto ko din meron siya. Sa mga handaan, lagi kaming magkatabi. Sa eskwela, magkasama sa grupo. Pag may nang aaway sa kanya, ako ang unang sumasabat. Ganon din siya sa akin. Ang totoo, minsan hindi na nga ako lumalapit sa iba kasi sapat na siya. Kahit iba ang estado ng buhay namin, sabay kaming lumaki na parang pantay sa lahat. Pag kami lang dalawa, kung ano-ano lang ang pinag-uusapan namin, mga pangarap, mga crush, at kung saan kami titira kapag tumanda na. Napakasarap balikan ng mga panahong yun. Yung tipong wala kaming ibang inaalala. Alam mo, Mayet, kapag umasenso ako, balang araw, bibili rin ako ng ganitong bahay. Minsang sabi niya habang nakahiga kami sa banig sa itas ng bahay. Hindi mo na kailangang bumili. Dito ka na lang, may kwarto ka na nga dito eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. Pero nang tignan ko ang kanyang muka, naging seryoso ito na para bang napakalalim ng iniisip niya. Hindi habang buhay, Mayet. Lahat nagbabago. Seryoso ang tono ng boses niyang tugon. Ano ka ba? Hindi lahat ah. Tayong dalawa. Hindi na tayo magbabago, di ba? Habang buhay na tayong magkaibigan. Tinignan niya lang ako. Tahimik. Tapos ay ngumiti siya ng makahulugan. Sana nga, Mayet. Sana. Hindi ko alam na sa simpleng sagot niyang yun, may mabigat na ibig sabihin na pala. At hindi ko alam na ang pagbabago'y darating sa paraan na hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko naman masyadong inintindi noon ang sinabi ni Maika. Para sa akin, normal lang yun. Mga kwentuhang gabing mahangin. Mga salitang binibitawan dahil sa pagod o lungkot. Tapos bukas makalawa, malilimutan na rin. At totoo nga, nakalimutan ko na rin. O siguro, pinili ko lang na hindi bigyan ng halaga. Pero kung babalikan ko ngayon, doon pala nagsimula ang unti-unting pagkalayo ng loob niya. Hindi halata noon, maayos pa rin kami sa paningin ng iba. Pero minsan, sa mga mata niya, may mga tingin na hindi ko maipaliwanag. Parang may tanong o may hinanakit. Parang may hindi siya sinasabi. Pero ayoko ring piliting alamin. Lalo na, noong nagkaroon ako ng nobyo. Si Carlo. Nakilala ko siya sa kolehiyo. Anak ng may-ari ng isang hardware sa Ormoc. Mabait, maayos at seryoso sa buhay. Hindi siya yung tipong palikero. At hindi rin hambog. Madalas siyang dumadaan sa bahay para sunduin ako. At kahit ang aking ama, natutuwa sa kanya. Doon ko napansin
na hindi na ganoon kainit si Maika noon. Hindi na siya madalas sumasama kapag nagyayaya ako. Hindi na rin siya tumatagal sa bahay kapag naroroon si Carlo. Kaya naman tinanong ko siya minsan. Ayos ka lang ba, Maika? Ha? Oo naman. Sagot niya sabay iwas ng tingin. Baka lang hindi ako bagay sa paligid niyo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit pa rin ang ngiti sa mga labi. Kahit na pakiramdam ko'y ayaw niya akong kausap. Wala. Nakakatuwa lang. Ang bilis mo nang umangat. Parang may naiwan akong hindi ko nasabayan. Napatahimik ako noon, pero binaliwala ko ulit. Sinabi ko na lang sa sarili kong, baka masyado lang siyang pagod o baka emosyonal lang siya. Ayoko kasing isipin na nagseselo siya. Si Maika yun, ang kababata ko, ang kaibigan kong parang kapatid na. Pero minsan, kahit gaano katagal magkasama, may mga bagay talagang hindi mo agad nakikita. Hindi dahil bulag ka, kundi dahil hindi mo inakalang magmumula sa taong pinagkakatiwalaan mo ng buo. Mula noon, napansin kong may mga pagbabagong hindi ko agad matukoy. Maliit lang sa una, pero ramdam na ramdam ko. Hindi na siya kasing lambing, hindi na rin siya basta-basta pumupunta sa bahay, kahit walang dahilan. Kapag nagyayaya akong magkape sa labas o manood ng pelikula, palagi siyang may dahilan. Minsan, may ginagawa raw siya sa bahay nila. Minsan naman, masama ang pakiramdam. Pero ang minsanang yun, naging paulit-ulit na. Sa bawat pag-aaya ko sa kanya, lagi siyang may dahilan. Hindi na siya sumasama sa akin. Kahit nasabihin ko sa kanyang, kaming dalawa lang naman. At hindi kasama ang nobyo ko. Gusto ko sanang magtampo sa kanya dahil kahit papano, namimiss ko na ang samahan naming dalawa. Pero pilit ko siyang inintindi. Tinanggap ko na lang. Inisip kong baka nga dumadaan lang siya sa personal na pinagdadaanan. Subalit, noong sumapit na ang araw, kung kailan namin idinaraos ang kaarawan namin ng sabay, hindi siya nagpakita sa akin. Kahit na pinuntahan ko siya sa bahay nila, wala siya. Hindi din masabi ng mga magulang niya kung saan siya nagpunta. Iyon talaga ang nagbigay ng matinding sakit at pagtatampo ko sa kanya. Sanay kasi kaming sabay idaos ang kaarawan dahil 1 buwan lang naman ang pagitan. Maging ang mga magulang ko ay nagtataka kung bakit hindi dumating si Maika ng araw na yon. Marami pa naman kaming inihanda at pinlano talaga naming maigi na gawing masaya ang araw na yon. Lahat ng imbitado ay naroroon, maging ang mga kamag-anak ni Maika. Siya lang talaga ang bukod tanging nawawala. Matapos ang kaarawan namin, ilang araw pa siyang hindi nagpakita sa akin. Hindi ko tuloy alam kung ano na ang iisipin ko. Hindi ko alam kung anong nagawa ko sa kanya. May mali ba ako o kung ano na ang nangyayari sa kanya. Halo-halo na ang emosyon ko ng mga sandaling yun. Magtatampo ba ako, masasaktan, magagalit o mag-aalala dahil hindi ko na siya nakikita at ni isang balita ay wala akong naririnig tungkol sa kanya. Hanggang sa isang gabi, habang nasa kasarapan ako ng tulog, bigla na lamang akong naalimpungatan nang marinig kong may kumakatok sa bintana ng silid ko. Pagkagising ko ay bahagya pa akong kinabahan sa kung sino ang kumakatok na yon, gayong nasa 2 palapag naman ang silid ko. Marahan akong bumangon at dahan-dahang lumapit sa may bintana. Ilang segundo pang lumipas bago ko mapagtantong si Maika lang ang gumagawa ng ganong estilo. Minsan na rin kasi kaming tumakas at dumaan sa bintana ng silid ko para lang makagala sa kung saan namin gustong magpunta kapag gabi na. Dali-dali ko nang binuksan ang bintana
at tumambad sa akin si Micah. Mayet, pwede ba tayong maglakad? Tara. Mahina niyang sabi. Napansin kong namumula ang gilid ng kanyang mga mata. Humpak na rin ang pisngi niya na para bang kagagaling niya lang sa sakit. Hindi ko na tinanong kung bakit. Nagmadali akong kumuha ng jacket at mula sa bintana ng silid ko, doon ako dumaan palabas. Walang tanong-tanong na sumama ako sa kanya. Tahimik lang kami habang naglalakad papunta sa likod ng bahay, sa may tabing ilog. Maliwanag ang buwan noon, kaya kita ang tubig na dahan-dahang umaagos, pati ang aninong sumasayaw sa damuhan. Pinagmamasdan ko lang si Micah. Hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang napawi ang lahat ng tampong nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko siya kinumpronta. Hindi ko magawang magsalita ng hindi maganda tungkol sa hindi niya pagdalo sa kaarawan naming dalawa. Sa totoo lang, gusto ko siyang yakapin ng mga sandaling iyon. May kung ano sa loob-loob ko ang nangungulila sa kanya. Napakarami ko ring tanong, pero hindi ko magawang magsalita. Namiss kita. Sabi niya nang hindi ako tinitignan. Namiss ko yung tayo lang. Walang ibang tao. Walang ibang ingay. Dagdag niya pa. Napangiti na lamang ako at pilit na pinipigilan ng mga luhang namumuo sa aking mata. E di sabihin mo lang, Micah, hindi naman kita kinalimutan. Namimiss din kita. Alam ko, pero minsan kasi, kahit hindi mo sinasadya, nakakalimutan mo pa rin ako. Hindi ko alam ang isasagot sa kanya. Masakit pakinggan. Ramdam ko ang hinanakit sa boses niya. Alam ko man sa sarili kong hindi ko siya kinalimutan. Pero baka may katotohanan nga ang mga sinasabi niya. Hindi ko lang namamalayan. Simula nang pumasok sa buhay ko si Carlo, nabawasan na nga ang oras namin ni Micah. Pero hindi dahil mas mahalaga siya, kundi dahil akala ko, sapat na ang pagiging matatag ng samahan namin para hindi magbago kahit may dumating na iba sa paligid. Gusto lang naman kitang makasama ngayong gabi. Gusto kong ipakita sa'yo ang isang lugar. Tahimik, pero maganda. Para sa ating dalawa lang. Mahinahong dagdag niya pa. Napatingin ako sa kanya. Saan? Sa may gubat. Hindi naman malayo. Dati ko pa yun alam. Pero ngayon lang kita isasama doon. May alinlangan akong nararamdaman. Madaling araw na. Anong gagawin namin sa gubat? At si Micah, na ilang buwan ko nang halos hindi makausap ng maayos. Pero may kung anong lambing sa boses niya at may lungkot na parang gusto kong saluhin. Kaya hindi na ako nagtanong. Tumango na lang ako. Sige, ikaw bahala. Mahina akong sabi. Tumingin siya sa akin at napangiti ng malapad. Ngiti na mas lalong nagbigay ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Pero mas pinili kong magtiwala sa kanya kesa ang magpalamon sa takot at pag-aalinlangan na nararamdaman ko. Sa paglalakad namin papunta roon, tahimik. Walang ibang liwanag kundi ang buwan at ang maliliit na alitap-tap. Hindi ko alam na unti-unti na akong inihahatid sa simula ng isang bagay na hindi basta-basta mababawi. Isang bagay na hindi ko talaga inaasahan at lalong hindi ko matanggap na siya mismo ang gagawa ng lahat ng to. Tahimik kami habang naglalakad. Wala kang maririnig kundi ang tunog ng mga dahong dinadaanan namin at ang huni ng kuliglig sa paligid. Ramdam ko ang lamig ng hangin sa balat, pero mas malamig ang pakiramdam ko sa loob. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na may kakaibang nangyayari. Pero hindi ko pa mabigyan ng pangalan. Dito na lang. Bulong ni Micah habang binubuksan niya ang isang bahagi ng masukal na damuhan.
Hindi ko alam kung paano niya nahanap ang daan. Madilim. Halos walang bakas ng daraanan ng tao. Pero sigurado ang galaw niya. Para bang kabisado niya ang lahat. Pagkaraan ng ilang minutong tahimik na paglalakad, napadpad kami sa isang lugar na hindi ko pa nararating. Kahit ilang taon na akong lumalakad-lakad sa bukid. Maliwanag ang buwan sa kalangitan at sa gitna ng mga punong kahoy, may isang malinis na clearing. Parang bilog na espasyo sa gitna ng kagubatan. Tahimik, sariwa ang hangin at sa gitna nito, may maliit na bato. Parang altar. May mga dahon at bulaklak sa ibabaw. Dito. Umupo ka muna. Gusto ko lang. May maramdaman ka. Sabi niya, sabay turo sa batong yun. Napatingin ako sa kanya ng may pagtataka. Anong ibig mong sabihin, Maika? Hindi siya sumagot agad. Tumayo lang siya sa tabi ko. Nakatingin sa kawalan, tapos ay ngumiti. Iba yung ngiti niya. Hindi yung Maika na kilala ko. May kung anong layo. May lamig. Alam mo ba, Mayet? May mga lugar na hindi basta nakikita ng kahit sino. Pero binubuksan para sa mga taong pinili. Anong pinili? At sinong pumili? Tanong ko. Parang biglang nanikip ang dibdib ko. Ngumiti lang siya ulit. Pero ngayon, mas nakakakilabot na. Hindi mo pa kailangang malaman ngayon. Basta, nandito ka na. Malapit na rin. Maika, ano ba to? Nakakabahala ka na. Naiinis kong sabi. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa batong malaaltar. Uurong na sana ako. Pero biglang humangin ng malamig. Malakas. Sobrang lamig na parang tumatago sa buto ko. Napapitlag ako at napatingin sa paligid. Tila may dumaan. Isang anino. Isang presensya. Hindi ko nakita. Pero nararamdaman ko. Nasa paligid lang ito. At sa mga sandaling yon, unti-unti nang humihigpit ang pagkakaunawa ko sa gabing yon. Hindi lang ito simpleng paglalakad. Hindi ito paglalambing ng matagal na hindi nagkita. Hindi ito pagkakaibigan. Isa itong alay. At ako ang inialay niya. Tumingin ako kay Maika. Hindi siya umiwas. Tinitigan lang niya ako. Tahimik. Walang luha. Pero puno ng bigat ang mga mata niya. Patawad, Mayet. Wala na akong ibang paraan. Parang lumambot ang paligid. Ang hangin. Biglang tumahimik. Wala na ang kuliglig. Wala na ang yabag ni Maika. Parang wala na siya sa tabi ko. Kahit ilang hakbang lang, ang layo niya. Ang mga puno sa paligid, hindi gumagalaw. Pero pakiramdam ko'y umiikot ang buong kagubatan. Tumingin ako sa kanan, sa kaliwa. Walang tao. Pero alam kong hindi ako nag-iisa. Kakapalingalinga ko nga. Doon ko nakita ang isang nilalang na kailanman ay hindi ko inaasahang makita sa tanang buhay ko. Hindi siya basta sumulpot. Parang unti-unting lumitaw mula sa hangin. Mula sa dilim. Isang lalaking nakatayo sa tapat ng batong upuan. Matangkad. Kulay itim na bughawang balat. May mahahabang tenga. Matatalim ang mga mata. At walang damit pang itaas. Parang hindi inaalintana ang lamig ng gabi. Sa kabila ng pagiging kulay itim na bughaw ng kanyang balat, napakakinis nito na parang marmol. Pero hindi mukhang mahina. Nakatitig lang siya sa akin at kahit walang sinasabi, naramdaman ko agad na hindi siya ordinaryong tao. Sa labis na pagkagulat at bigla ko sa pangyayari, hindi ako makagalaw. Ramdam kong unti-unting binabalot ng takot ang buong katawan ko. Mayet. Sabi niya. At sa unang beses na marinig ko ang boses niya, nanindig ang mga balahibo ko. Malamig pero banayad. Malinaw pero parang dumaan sa hangin. Matagal na kitang hinihintay. Sino ka?
Nanginginig ang boses na tanong ko. Hindi ko na naisip kung bakit nalaman niya ang pangalan ko. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob para magsalita. Hindi siya agad sumagot. Bagkos ay lumapit lang siya. Mabagal ang bawat hakbang at tumigil siya sa harap ko. Tiningnan niya ako sa mata. Malalim. Parang kayang hukay ng iniisip ko. Savrael ang tawag nila sa akin. Pero hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga, narito ka na. Narinig ko ang isang yabag sa likod. Si Micah, nakatayo lang siya. Hindi lumalapit. Nakatingin lang siya sa amin. Tahimik. Parang saksi sa isang bagay na hindi na niya kayang baguhin. Hindi ko siya ibinigay para saktan. Gusto ko lang ng kapalit. Isang bagay na hindi ko makuha kahit kailan. Mahinang wika ni Micah. Hindi ko na siya masyadong marinig dahil sa lakas at bilis ng pagkabog ng dibdib ko. Ang mundo ko parang unti-unting umiikot, pabalik sa lalaking nasa harap ko. Si Savrael, ang engkantong lalaking sa tanang buhay ko, ngayon ko lang nasilayan. At sa mga mata niya, may kung anong pangako. Isang pangakong hindi ko hinihingi. Isang kapalarang hindi ko pinili. At hindi ko alam kung matatakasan ko pa. Hindi ako pumayag sa ganito. Maiyak-iyak na wika ko. Hindi ko na alam kung kanino ko sinasabi. Kay Micah ba? Sa sarili ko? O sa nilalang na nasa harapan ko ngayon? Pero si Savrael, hindi na siya muling lumapit pa. Tumigil lang siya ilang hakbang mula sa akin. Tila hinihintay ako na kusang lumapit sa kanya. Tinitigan ko siya. At sa kabila ng galit at takot na nagsisiksikan sa dibdib ko, may kakaibang katahimikang bumalot sa paligid. Parang kahit na anong kaguluhan sa loob ko, hindi niya ito ginagalaw. Pinagmamasdan lang niya ako. Tila batid niya ang lahat ng pinagdadaanan ko. Hindi siya nang aamo, pero may kuryenteng unti-unting gumagapang sa pagitan naming dalawa. Napaatras ako bahagya. Kung totoo kang hindi ka tao, bakit ako? Nangangatal kong tanong. Dahil ikaw ang pinili at matagal na kitang pinapanood. Gusto kong tumawa sa inis, sa kaba, sa hindi makatarungang katotohanang biglang bumagsak sa harapan ko. Pinapanood? Kailan pa? Bakit? At paano naging karapat-dapat na may pumili para sa akin? Hindi mo naiintindihan ngayon. Pero pagdating ng panahon, at kapag dumating yun, hindi mo nagugustuhin bumalik. Dagdag niya pa. Napalingon ako kay Micah. Nakayuko na siya, hindi makatingin sa akin. Nanginginig ang balikat niya. Pero hindi ko sigurado kung umiiyak siya o pinipigilan lang ang lahat ng emosyon. Micah, bakit ako? Micah! Tawag at tanong ko sa kanya nang may pagmamakaawa. Marahang umangat ang ulo niya at doon ko nakita ang basang mga mata niya. Wala namang mawawala sa'yo. Walang mawawala sa'yo, Mayet. Ako naman. Lahat ng bagay, Mayet, naranasan mo na. Lahat ng karangyaan, lahat ng kaligayahan. Ako, hindi ko mararanasan kung anong naranasan mo. Kailangan ko pang gawin to. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang maging masaya, hindi ba? Hindi ba't gusto mo din akong maging masaya? Ito na ang pagkakataon mo para ibigay ang kaligayahang gusto ko, Mayet. Lumuluhang wika ni Micah. Napatigil ako. Sa isang banda, parang wala nang saysay ang kahit anong paliwanag niya. Pero sa kabilang banda, ang kabiglaang nararamdaman ko ay unti-unting natatalo ng isang mas malalim na damdamin. Hindi pa man malinaw, pero naroroon, nararamdaman ko. Parang paglalakad sa tubig na malamig sa simula,
pero unti-unting nagiging bahagi ng balat mo. Si Savrael, hindi kumikibo, tahimik lang siyang nakatayo. Pero ramdam ko ang unti-unting paghila sa akin. Hindi sa pisikal, kundi sa kung saan man yun na hindi ko kayang ipaliwanag ng mga salita. At sa di ko malamang dahilan, hindi ako makatakbo, hindi na ako makasigaw, at hindi ako makatanggi. Parang may parte sa akin na sa kabila ng lahat, gusto kong malaman kung anong meron sa mundong yun at kung sino ba talaga ang nilalang na nasa harapan ko. Mula ng gabing yun, hindi ko na matukoy kung alin ang totoo at alin ang hindi. Parang panaginip lang ang lahat, ang paglalakad sa kagubatan, ang pagharap sa nilalang na hindi ko maintindihan, at ang mga salitang binitawan niya na hanggang ngayon ay paulit-ulit sa isipan ko tuwing ipinipikit ko ang mga mata ko. Ikaw ang pinili. Pero bakit pakiramdam ko, ako ang isinakripisyo? Pagka-uwi ko kinaumagahan, wala akong maalala sa mismong pag-alis namin sa gubat o maging sa pagpunta namin roon. Basta paggising ko, nasa kama na ako. Suot pa rin ang parehong damit. Walang putik, walang bakas ng lakad sa damuhan. Tahimik ang buong bahay. Parang walang nangyari. Parang isang bangungot lang ang lahat. Napakalabo ng lahat. Hindi ko mawari kung totoo ba yun o panaginip lang talaga. Nang araw yung mismo, tinungo ko ang bahay nila Maika. Pero gaya ng dati, wala ito roon. May pinuntahan umano at hindi nila alam kung kailan uuwi. Nang ipagtanong ko naman sa mga magulang ko kung nakita nila si Maika na nagtungo sa bahay namin, ay hindi nila masagot. Hindi din nila alam kung nakipagkita ba ako sa kaibigan ko o hindi. Masyado silang abala sa mga gawain nila. Gulong-gulo na nga ang isipan ko at hindi ko na alam kung totoo ba ang pangyayari ng gabing yun o hindi. Makaraan ng ilang araw, unti-unti na akong nagkakasakit. Sa umpisa, simpleng pagkapagod lang, matamlay, mabigat ang katawan. Hanggang sa dumating ang gabing, hindi na ako makatulog, na parang may mga nakamasid sa akin, na may malamig na hangin ang dumadaloy kahit nakasara ang lahat ng bintana sa silid ko. Sinubukan naming kumonsulta sa doktor, pero wala silang makitang dahilan. Normal ang dugo ko, normal ang lahat, pero alam ko, may mali. Ramdam ko sa katawan kong may mali talaga. Habang ako, araw-araw na humihina, si Maika naman, unti-unting umaangat. Nakita ko kung paanong bigla ang gumanda ang takbo ng buhay niya. Nagsimula sa bagong motor ng ama niyang dati, ay palaging nakasayad sa utang. Sunod ay ang biglang pagtanggap niya sa isang scholarship na hindi niya inaasahan. Nakalipat din sila ng magarang bahay. Maliit lang, pero maayos. Maraming mga bago at mamahaling gamit. Nagulat pa nga ako nang mabalitaan kong nakapasok siya sa kursong pangarap niya. Isang kursong napakamahal na maging ang pamilya namin ay hindi maabot. At ayon pa sa nagbalita sa amin, may nag-sponsor daw sa kanya. Isang gabi, habang nakahiga ako sa may sala, narinig kong nakikipagkwentuhan ng aking ina sa kumare niyang si Aling Narsing. Ay alam mo ba Mare, napakaswerte talaga ng batang niyang si Maika. Hindi akalaing ganyan ang iaangat niya. At si Mayet, bakit parang bigla na lang bumagsak? Anong nangyari sa anak mo? Ay naku Mare, hindi ko nga maintindihan. Parang unti-unti siyang nauupos. Ilang beses na kaming nagpatingin sa doktor. Wala namang nagiging resulta. Hindi kaya'y nabati yan o napaglaruan ng ibang nilalang. Alam mo naman ang lugar natin. Kahit nasabihing medyo sumasabay tayo sa makabagong mundo, hindi pa rin maiiwasan ang mga paniniwala ng matatanda. Hindi ko nga alam, Mare. Wala namang masabi ang anak ko kung saan siya galing.
Kaya papaano siya mababati o mapaglalaruan? Parati lang naman yung nandito sa bahay. Hindi nga umaalis. Ay nako, kahit nasa bahay pat kung nasaan kung may mga naliligaw na nilalang, walang pakialam ang mga yan. Subukan mo Mare, ipatingin niyo siya sa manggagamot. Hindi sa doktor ha, sa mga manggagamot ng herbal o mga albularyo. Malay mo, maging ako nag-aalala dyan sa anak mo. Saglit silang natahimik. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Dahil totoo nga, parang kandilang dahang-dahang nauubos ang sigla ko. Habang sa kabila ng lahat, nakikita ko at ng mga kababaryo namin na nakukuha ni Micah ang lahat ng pinapangarap niya. Hindi ko siya iniinggit noon. Wala akong inagaw sa kanya. Pero ngayon, ako ang nawawalan. Maliban pa roon, tuwing lumalalim ang gabi, bumabalik sa alaala ko ang mukha ni Zafrael. Ang lalaking engkanto na sa panaginip ko lang yata nakita. Pero hanggang ngayon, hindi ko makalimutan. Ang mas masakit pa, pakiramdam ko, nagsisimula na akong hindi magising at baka isang araw, hindi na nga talaga ako magising. Hindi ko masabi kung ilang linggo na ang lumipas simula ng gabing yun. Ang mga araw ay parang nagiging isa-isa lang na buhaghag sa alaala ko. Nagigising ako, nanginginig ang katawan, basang-basa sa pawis kahit malamig ang paligid at halos walang gana sa kahit anong pagkain. Madalas, tulala lang ako sa kisame at sa bawat pagpikit ko, lumilitaw ang engkanto. Ang kanyang muka, ang panatag na tinig niya, at ang mga matang parang laging may alam na hindi ko pa handang tuklasin. May ilang gabi rin na hindi ko maintindihan kung gising ba ako o nananaginip lang. Minsan, nakikita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama ko. Hindi siya nagsasalita, tinitignan lang niya ako. Hindi nakangiti, hindi din naman galit. Pero puno ng kung anong bagay na hindi ko maipaliwanag. At sa tuwing babangon ako para lapitan siya, naglalaho siya sa anino, parang usok. Minsan naman ay naririnig ko ang pangalan ko sa hangin, mahina at parang pabulong. Pagkatapos noon ay buong gabi na naman akong gising, natatakot na akong matulog dahil sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, mukha ng engkanto ang nakikita ko. Sa mga sandaling yun, tila lalo kong nararamdaman ang layo sa mundong dati kong ginagalawan. Hindi na ako bumabalik sa eskwelahan. Hindi na ako sumasama sa mga salo-salo ng pamilya. Hindi na rin ako binibisita ng mga dati naming kaibigan. At si Micah, ni minsan, hindi na siya dumaan sa bahay. At kung minsan man ay nasasagap ko ang tinig niya mula sa kalye, naririnig kong masaya iyon, maingay. Parang hindi kami kailanman naging magkaibigan. Pero sa ilalim ng lahat ng galit, lahat ng sakit, may isang tanong na paulit-ulit bumabalik sa aking isipan. Iyon ay ang tanong na, bakit ako? At sa tanong na yon, isang gabi, sa pagitan ng dilim at antok, may sumagot. May dahilan ng lahat. Hindi ka isinuko. Pinili ka. Napadilat ako bigla. Walang tao sa kwarto. Walang anino. Pero amoy ko ang hangin sa kagubatan. Ramdam ko ang presensya ni Zafrael. Kahit wala siya sa paningin ko at sa isang bahagi ng puso ko, alam kong hindi pa rito nagtatapos ang lahat. May hinihintay pa. At ako, kahit hindi ko inaamin, parang may bahagi sa akin ang naghihintay rin. Napansin agad ng mga magulang ko ang pagbabago sa akin. Hindi na tulad ng dati. Masyado na akong matamlay, hindi na makakilos ng maayos, at palaging parang may bigat sa dibdib. Ilang gabi na rin akong nagigising na parang nilulunod ng sarili kong paghinga. Hindi ko na kayang itago pang nararamdaman ko. Kahit sinubukan kong umiti at magkunwaring maayos,
Hindi na talaga na itatago nun ang sakit na nararanasan ko. Isang umaga, habang nakahiga ako sa kama, dumating ang mga magulang ko. Nakatingin sila sa akin ng matagal. Tila sinusukat ang lalim ng problema ko sa mga matang puno ng pangamba. Sinabi ng aking amang ipapatingin muli nila ako sa doktor para malaman ulit kung may magiging resulta na ba kapag sinuri ulit ako. Hindi na ako sumagot pa, pero ramdam ko ang pag-aalala nila. Hindi nila maintindihan ang mga nangyayari sa akin, pero handa silang gawin ang lahat para mapabuti ako. Kinabukasan nga, dinala nila ako sa klinika ng bayan. Sinuri ulit ako ng doktor. Kinuhaan ng dugo, tinignan ng puso, baga at utak. Pero gaya ng nauna, wala na namang makitang resulta. Sabi ng doktor, normal na naman ang lahat ng test at baka posibleng stress lang o depresyon ang nararamdaman ko. Pero hindi ako naniniwala. Hindi ito simpleng stress o depresyon lang. Maging ang aking ina, hindi na rin naniniwalang walang makita sa pagsusuri na ginawa nila sa akin. Kaya naman, minabuti nitong manatili muna ako ng isang gabi sa ospital para mas mabantayan ako ng maigi. May mga pagkakataon kasing kinukumbulsyon ako, nanginginig ng sobrang katawan ko at para bang inaatake ako ng epilepsy kahit wala naman akong ganong sakit. Nang gabing yun, habang natutulog ako sa klinika, nagising ako sa malamig na hangin. Nakita ko si Zafrael muli. Sa sulok ng silid, nakatayo na parang tagabantay ng isang lihim na mundo. Ngunit bago pa man kami makapag-usap, may dumating na mga ilaw at tao, mga doktor, nurse at mga kaanak. Kinuha nila ako, nilagay sa kama at laking pagtataka ko nang pinipilit nila akong gisingin. Nanlalaki ang mga matang napatingin ako kay Zafrael. Seryoso lang ang itsura niya habang nakatingin din sa katawang lupa ko na walang malay. Doon ko lang napagtantong lumabas na pala ang kaluluwa ko sa katawan. Grabe ang takot at kilabot na naramdaman ko ng mga sandaling yun. Nakikita ko ang sarili kong nag-aagaw buhay. Nanginginig ng husto ang katawang lupa ko. Pero wala akong magawa. Nagsisisigaw ako. Pero ni isa sa mga taong nasa silid na yun, walang nakakarinig sa akin. Ramdam na ramdam ko ang pag-aalala nila. Alam ko sa sarili ko na unti-unting nilalabanan ng katawan ko ang isang bagay na mas malalim pa kesa sa sakit. Isang misteryo na hindi nila makita. Ngunit nararamdaman ko sa bawat hibla ng aking pagkatao. Nang muli kong tignan si Zafrael, nakatingin na rin ito sa akin. Anong nangyayari? Zafrael, anong nangyayari? Bakit ganito? Patay na ba ako? Nahihintakutang tanong ko sa kanya. Marahan siyang umiling at lumapit sa akin. Hindi pa, pero malapit na. Makahulog ang tanong niya at tinapik ng marahan ang balikat ko. Sa isang iglap, para akong nalaglag mula sa napakataas na gusali. Habol hininga akong napabalikwas ng bangon. Paggising ko, wala ang mga taong nakita ko kanina. Wala ang doktor, wala ang mga nurse. Para bang isang napakasamang panaginip ang nangyari. Nayakap ko na lamang ang sarili ko dahil sa sobrang takot nang akalain kong patay na ako. Napahagulgol ako ng iyak at doon ko napagtanto na kailangan ko ng kumilos. Kailangan kong humanap ng kasagutan at iligtas ang sarili ko. Hindi na pwedeng wala lang akong gawin at maghintay sa oras kung kailan ako kukunin ng nilalang na pinag-alayan sa akin. Kinaumagahan matapos ang gabing yon, pinilit ko ang aking inang umuwi na kami. Hindi ko na kayang magtagal sa klinika. Sumang-ayon din naman agad siya. Pagka-uwi namin sa bahay, agad na nagpatawag ng albularya ang aking ama. Si Aling Perpetua.
ang kilalang albularya sa buong bayan. Makaraan lang ang ilang oras, dumating agad ito. Dala ang mga kagamitan para sa mga karamdaman na hindi maipaliwanag ng doktor. Tila may matibay siyang paniniwala na may mas malalim na dahilan ng kalagayan ko. Isang bagay na hindi kayang maabot ng medisina. Hindi ito sakit na nakikita ng mata, Mayet. Mahinang paliwanag niya habang inaayos ang mga halamang gamot at mga langis. Ito'y galing sa ibang mundo. Kailangan nating pigilan ang engkantong nais na kumuha sa'yo at ang kapangyarihang nakapaloob sa kanya. Hindi ko maintindihan lahat ng sinabi niya, pero ramdam ko ang bigat ng mga salita. Paano niyo po siya mapipigilan? Tanong ko habang pinipisil ang kamay ni Mama na hawak-hawak ang mga gamit ni Aling Perpetua. Mayroong hangganan na hindi kayang lampasan ng mga engkanto. Hanggang dito lang siya pwedeng lumapit. Pag may mga taong may puso at pagmamahal na hindi kayang abutin, kagaya ng sa nobyo mo, pamilya, kamag-anak, lalayo sila. Napatingin ako sa salamin. Iniisip ang mukha ni Carlo, ang nobyo ko. Wala siyang alam sa kung anong nangyayari sa akin. Lumuwas kasi ito ng syudad at hindi ko pa nasasabi sa kanya na may karamdaman ako. Sa makalawa pa ang uwi niya at hindi ko alam kung paano siya haharapin. Pero hindi ibig sabihin na hindi niya susubukan. Kaya kailangang mag-ingat ka pa rin. Kailangan nating palakasin ang sarili mo para wag siyang makapasok sa buhay mo nang walang pahintulot. Dagdag pa ni Aling Perpetua. Magmula ng araw na yun, nagsimula ang mga ritual. May mga dahon na tapoy, mga dasal na binibigkas ni Aling Perpetua habang hawak ang aking kamay. Minsan, parang nararamdaman ko ang lamig ni Zafrael na sinusubukang dumaan. Pero tila ba may nakaharang na hadlangang pumipigil sa kanya. Isang gabi, matapos ang isa sa mga ritual ni Aling Perpetua, tahimik kaming nakaupo ni Mama sa gilid ng kama. Hawak-hawak niya ang malamig kong kamay habang nakatingin lang ako sa kisame. Iniisip kong matatapos pa ba ang lahat ng to? Hanggang sa bigla siyang umiyak. Hindi ko pa siya nakita ng ganun kawasak. Sa pagitan ng mga hikbi niya, narinig ko siyang bumulong. Patawarin mo kami, anak. Kung bakit ngayon lang namin nalaman. Anong nalaman, Ma? Mahina kong tanong, bagamat may kutob na ako. Tumayo ang aking ama mula sa likod. Saka siya ang tumuloy. May nakarating na balita sa amin. Mula sa isang manggagamot sa kabilang bayan. May isang alay. Matagal na. Ikaw daw ang inalay sa nilalang na hindi natin ganap na kilala. Parang bumaliktad ang sikmura ko. Sino ho? Sino naman gagawa nun, Tay? Nagugulo ang tanong ko. Hindi agad sila sumagot. Tumingin lang si Mama sa akin. At ramdam ko ang panginginig ng buong katawan niya. Hanggang sa bumulong siya ng pangalan na kahit pilitin kong hindi paniwalaan, alam kong totoo. Matagal nang kinukutob yun ng dibdib ko. Si Maika, anak. Biglang bumalik sa akin ang alaala ko nang gabing dinala niya ako sa kagubatan. Pero sa pagkakataong ito, mas malinaw na, mas totoo. Ang gubat na iyon, ang mga salitang tila wala lang. Mayet, pag isang araw nawala ka, babalik ka rin naman, di ba? Tanong ni Maika. Ang ngiti niya na parang biro, pero ngayon ko lang naintindihan na may laman. Wala namang mawawala sa'yo. Walang mawawala sa'yo, Mayet. Ako naman. Lahat ng bagay, Mayet, naranasan mo na. Lahat ng karangyaan, lahat ng kaligayahan,
Ako, hindi ko mararanasan kung anong naranasan mo. Kailangan ko pang gawin to. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang maging masaya, hindi ba? Hindi ba't gusto mo din akong maging masaya? Ito na ang pagkakataon mo para ibigay ang kaligayahang gusto ko, Mayet. Halos walang patid ang pagtulo ng mga luha sa mata ko. Hindi ko akalaing totoo pala ang matagal nang kinukutob ko. Ngayon, wala nang rason para maniwala akong panaginip lang ang lahat ng yun. Matagal ka na niyang pinili para ialay. Hindi para mamatay, pero para maging tulay. Para makuha niya ang lahat ng gusto niya. At ikaw, ang magiging kabayaran ng lahat. Dagdag pa ni Aling Perpetua. Pakiramdam ko, binuhusan ako ng malamig at mainit na tubig. Halo-halo na. Napahagulgol na lang ako ng iyak. Tumahimik ang buong paligid. Tanging pagtangis ko lang ang naririnig. Wala na akong masabi. Wala akong maramdaman, kundi isang uri ng sakit na hindi lang pisikal. Parang nilamon ang pagkatao ko ng isang bagay na hindi ko man lang alam na matagal na palang gumagapang sa paligid ko. At sa labas ng bahay, sa likod ng malamlam na buwan, pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin, hindi mula sa langit, kundi mula sa madilim na lugar kung saan nagsimula ang lahat. Mula sa kanya, kay Zafrael, at ngayon alam ko na ang katotohanan. Simula nang mabunyag ang katotohanan, lalo pang mas naging matindi ang mga ritual ni Aling Perpetua. Mas madalas niya na akong pinapainom ng pinakulo ang dahon, pinapahira ng langis ang noo, dibdib at talampakan ko. Saka sinasambitan ng mga salitang tila galing pa sa panahon ng ating mga ninuno. Araw-araw, palalim ng palalim ang pagkalas ng kung anumang nakakapit sa kaluluwa ko. Isang tanikala na matagal nang ikinabit sa akin nang hindi ko alam. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, nagsagawa si Aling Perpetua ng huling ritual. Sa gitna ng bulwagan ng bahay, sa ilalim ng maliwanag na kandila, nakaupo ako sa gitna ng bilog, naguhit ng asin. Habang may usok mula sa insenso na gumuguhit sa paligid. Naroon na ang nobyo ko. Alam niya na ang lahat ng nangyayari sa akin. Nasa isang tabi lang siya, kasama ang aking ama at ina, habang pinagmamasdan ako ng puno ng pag-asa. Kasabay ng malakas na kidlat at pagkulog sa labas ng bahay, nag-usal ng orasyon si Aling Perpetua. Pumapaikot-ikot ito sa labas ng bilog habang may kung ano-anong dahon ang ibinabato sa akin. Tila ba isang kantang inuusal ng albularya at sinasabayan niya ito ng pag-indayog ng katawan. Hindi ko alam kung papaanong hindi niya nasasagi ang mga kandila sa lapag. Gayong nakapikit naman siya habang paikot-ikot sa labas ng bilog. Para bang kabisadong-kabisado niya na ang bawat galaw at dasal na inuusal niya. Sa kalagitnaan ng ritual, biglang nagdilim ang ilaw ng buong bahay. Isang malakas na hangin ang dumaan, mabigat, malamig, at punong-puno ng mga tinig na hindi pangkaraniwan. Muli kong nakita si Zafrael. Nakatayo siya sa pintuan, hindi tumitingin kay Aling Perpetua, hindi din sa akin, kundi kay Micah na nasa harapan ko na. Nasa labas na ito ng guhit bilog na gawa sa asin. Galit na galit ang mukha niya at nanlilisik ang mga mata. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Basta dumating na lang si Micah. Nakasuot ng manipis na puting duster. Basang-basa ng ulan. Parang wala sa sarili. Nanginginig siya. Pero hindi sa ginaw, kundi sa takot. Hindi, ako ang dapat. Mahinang sabi niya, pero walang tumugon. Si Aling Perpetua, patuloy pa rin sa pag-uusal ng orasyon at pag-iindayog ng katawan niya na para bang hindi niya nakikita si Micah.
Maya-maya pa, binalot ng katahimikan ng buong paligid. Tumigil sa pag-oorasyon ng albularya. Nipatak ng ulan mula sa labas ng bahay. Ulangit-ngit ng kung ano. Wala akong naririnig. Tanging katahimikan na para bang nasa loob kami ng kuweba. Nakapikit pa rin ang albularyang humarap kay Maika. Hindi mo na kayang bawiin ang sarili mo, Maika. Ang anumang inilaan mo, babalik sa'yo. Kung wala na ang ugnay sa nilalayong biktima at naputol na ang sa kanya. Sabay turo sa akin. Nagkatinginan kami ni Zafrael. Hindi siya ngumiti, pero alam kong hindi na ako ang hinahanap niya. Ang mga mata niyang laging malamig, ngayon ay tila may bahid ng lungkot. O baka, awa. Hindi maaaring mangyari to. Naisagawa ko ng ritual. Natapos ko na ang pag-alay. Hindi maaari ito. Bulalas ni Maika at pilit akong inaabot mula sa labas ng bilog. Pero kahit anong abot niya sa akin, hindi niya ako nahahawakan. Tila ba may kung anong nakaharang sa aming dalawa. Sa isang iglap, parang hinihigop ng hangin si Maika. Isang malakas na ihip, isang aninong dumaan. At bigla siyang nawala. Walang sigaw, walang pamamaalam. Parang usok na nalunod sa hangin. Matapos yun, bumalik ang ilaw. Bumalik ang katahimikan. Ako, nakaupo pa rin sa loob ng bilog. Doon ko palang nakitang idinilat ni Aling Perpetua ang kanyang mga mata. At sinabing malaya na ako. Tuluyan ng naputol. Ang tanikalang ikinabit sa akin ng matalikong kaibigan na si Maika. Doon ko palang tuluyang naramdaman ang paggaan ng dibdib. Parang lahat ng bigat, bigla na lang nawala. Parang muling naging akin ang sarili kong katawan. At higit sa lahat, ang kalayaan kong pumili kung sino ako at sino ang kasama ko. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik ang kulay sa paligid ko. Gumagaling na ako. Bumalik ang gana sa pagkain, sa pagtawa, sa paglakad-lakad sa ilalim ng araw. Ngunit kahit gaano man ako kabalik sa dati, alam kong may isang bahagi ng buhay ko ang kailan may hindi na maibabalik. Ang isang pagkakaibigang itinapon para sa kapalit na yaman. At si Zafrael, minsan, sa mga panaginip, naroroon pa rin siya. Hindi na bilang banta, kundi parang paalala na may ibang mundo sa ilalim ng mundong to. At minsan, kapag may nawawala, may kapalit. Sa wakas, malaya na ako. Pero hindi ko na kailanman kinalimutan kung gaano kadaling mawala ng sarili. Kapag ang taong pinagkakatiwalaan mo ay siyang nagtulak sa iyo sa kadiliman. Matapos ang pangyayaring yun, Miss Aya, hindi na ako kailanman nagtiwala pa sa iba, lalo na sa mga bagong kakilala. Nakontento na ako sa kung anong meron sa akin at kung sino talaga ang tunay kong mapagkakatiwalaan. Hanggang dito na lang. At naway wag niyong kalimutan na wag basta-bastang magtitiwala kahit pa gaano katagal ang pinagsamahan niyo, kahit na gaano siya kalapit sa puso mo. Dahil minsan, ang taong inaakala mong kakampi, siya palang magtutulak sa'yo sa bingit ng pagkawasak. Mga langga, hindi nyo kailangang maniwala sa mga engkanto. Hindi nyo din kailangang makakita muna bago matauhan. Ako na mismo ang patunay. At kung may natutunan man kayo mula sa lahat ng to, ito ang pinakamahalaga. May mga mata na hindi mo nakikita pero laging nakamasid. May mga pangakong kayang bayaran ng buhay ng iba. At may mga nilalang na hindi mo dapat inaakit o pinipilit na utuin. Kaya mag-ingat ka, lalo na sa salita, lihim, at sa tiwala. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento kong ito.